Magandang araw sa inyong lahat. Heto na ang latest weather update para sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ngayong araw inaasahan ang posibleng paglandfall ni Bagyong Quiapo na patuloy pa ding lumalakas. Silipin natin kung may pagbabago ba sa kilos at galaw nito. Ang mga lugar na apektado ng bagyo at southwest monsoon. Kung gusto mo naman lagi kang informed sa lagay ng panahon, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel. Ngayong umaga ang sentro ng Tropical Storm Quiapo ay nakita sa layong around 550 kilometers east of Tuguegarao City, Cagayan. Taglay nito ang maximum sustained winds na 45 kilometers per hour malapit sa gitna, may bugso na umaabot hanggang 55 kilometers per hour at may central pressure na 1,002 HPA. Kumikilos ito pahilagang kanluran sa bilis na 30 kilometers per hour. Umaabot hanggang 400 kilometers mula sa sentro ang lawak ng malalakas nitong hangin, kaya kahit hindi pa tumatawid ang sentro sa kalupaan sa oras ng ulat na ito, malinaw na may sapat na lawak ang sistema para makaapekto sa lagay ng panahon sa malaking bahagi ng Northern Luzon. Sa kasalukuyan, umiiral ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa Batanes, Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands, Isabela, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Ilocos Norte, Ilocos Sur, northern portion ng Aurora, northern portion ng Nueva Vizcaya, northern portion ng Quirino, at northern portion ng Benguet. Sa ilalim ng signal na ito, ang banta ng hangin ay nasa antas ng strong winds, may warning lead time na 36 hours at ang range ng bilis ng hangin ay mula 39 hanggang 61 kilometers per hour. Sa antas na ito, ang posibleng epekto sa buhay at ari-arian ay minimal to minor threat pero hindi pa rin ito dapat maliitin. Sa mga ganitong sitwasyon, kahit ang signal ay nasa unang antas pa lamang, ang kombinasyon ng pabugso-bugsong hangin-ulan at masamang lagay ng dagat ay pwede nang magdulot ng mga problema, lalo na sa mga baybaying komunidad, mga lugar na bukas sa direksyon ng hangin at mga bahaging may mga istrukturang hindi matibay. Ngayon, unahin natin ang weather advisory para kay Tropical Cyclone Quiapo at sa southwest monsoon. Ngayong araw, para sa heavy rainfall outlook due to tropical cyclone, inaasahan ang 100 hanggang 200 millimeters na ulan sa Cagayan, Apayao at Ilocos Norte. Samantala, ang 50 hanggang 100 millimeters na ulan ay inaasahan sa Isabela, Batanes, Abra at Ilocos Sur. Ibig sabihin, sa mga bahaging ito ng Northern Luzon, malinaw na may mataas na posibilidad ng moderate hanggang heavy at sa ilang lugar ay heavy rainfall na pwedeng magdulot ng mabilisang pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na kung magtatagal ang buhos sa loob ng maraming oras. Bukas July 25, mas lilipat ang sentro ng mas mabibigat na pag-ulan sa Abra at Ilocos Sur, kung saan inaasahan ang 100 hanggang 200 millimeters. Samantala, ang 50 hanggang 100 millimeters na ulan ay inaasahan sa Cagayan, Apayao, Batanes, Ilocos Norte, Kalinga, Benguet at La Union. Mahalaga ring tandaan na ang forecast rainfall ay pwedeng mas mataas pa sa mga mountainous at elevated areas. Bukod pa rito, ang epekto sa ilang lugar ay pwede pang lumala dahil sa significant antecedent rainfall o iyong mga nauna ng pag-ulan na nagpabasa na sa lupa bago pa dumating ang susunod na mga buhos. Sa madaling salita, hindi lang isang malakas na bugso ng ulan ang dapat bantayan, kundi ang kabuuang dami ng ulan sa loob ng advisory period at ang pinagsamang epekto nito sa mga ilog, daluyan ng tubig at mga lupang marupok o madaling gumuho. Sa epekto naman ng southwest monsoon ngayong araw, inaasahan ang moderate to heavy rainfall na nasa 50 hanggang 100 millimeters sa Antique, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Maguindanao del Norte, Sultan Kudarat at Sarangani. Ibig sabihin, habang ang mismong tropical cyclone ay mas nagdadala ng mas mabigat na ulan sa hilagang bahagi ng Luzon, ang southwest monsoon naman ay patuloy na nagpapabuhos ng ulan sa kanlurang bahagi ng Visayas at sa ilang bahagi ng Mindanao. Sa mga lugar na ito, hindi man direkta ang sentro ng bagyo, pwede pa ring maramdaman ang epekto nito sa pamamagitan ng mas pinalakas na daloy ng moisture mula sa timog kanluran. Bukas July 25, inaasahan naman ang moderate to heavy rainfall na nasa 50 hanggang 100 millimeters sa Palawan, Occidental Mindoro, Antique, Iloilo, Guimaras at Negros Occidental.
Pagdating ng Sunday, July 26, nagpapatuloy pa rin ang moderate to heavy rainfall na nasa 50 hanggang 100 millimeters sa Occidental Mindoro. Ibig sabihin, ang epekto ng southwest monsoon ay hindi lamang pang isang araw na usapin. Habang tumatagal at habang nananatiling aktibo ang daloy ng moist winds, may posibilidad ng sunod-sunod na mga buhos sa mga bahaging ito ng bansa. Kapag ang isang lugar ay ilang araw nang nakatatanggap ng ulan, mas tumataas ang panganib ng pagbaha, pag-apaw ng mga daluyan ng tubig at pagguho ng lupa sa mga matataas na lugar at sa mga komunidad na malapit sa mga slope at bangin. Sa madaling paliwanag, ang sitwasyon ngayon ay may dalawang mahalagang bahagi. Una, ang direktang epekto ni Quiapo sa Northern Luzon kung saan nakatuon ang mas mabibigat na ulan at ang wind signal. Ikalawa, ang mas malawak na epekto ng southwest monsoon sa Visayas, Palawan, Occidental Mindoro at ilang bahagi ng Mindanao. Ibig sabihin, kahit ang mga lugar na wala sa mismong sentro ng tropical cyclone ay hindi pa rin pwedeng maging kampante dahil ang monsoon enhancement ay pwedeng magdala ng makabuluhang pag-ulan sa malalayong bahagi ng bansa. Ito ang dahilan kung bakit mahalagang huwag lamang tumingin sa track ng sentro ng bagyo, kundi pati sa mas malawak na epekto nito sa daloy ng hangin at ulan. Ngayon naman, silipin natin ang track and intensity outlook ni Quiapo. Ayon sa kasalukuyang forecast, magpapatuloy si Quiapo sa pagkilos pahilagang kanluran hanggang Saturday, July 25, patungo sa Luzon Strait, bago lumihis pa, hilagang kanluran sa nalalabing bahagi ng forecast period. Sa kasalukuyang track, ang sentro ng Quiapo ay maaaring dumaan ng napakalapit sa northeastern portion ng mainland Cagayan ngayong umaga o mamayang hapon, July 24. Pagkatapos nito, maaari itong dumaan ng napakalapit o kaya ay maglandfall sa vicinity ng Babuyan Islands mamayang hapon o gabi. Inaasahan itong lalabas ng Philippine Area of Responsibility by Saturday morning. Ibig sabihin, ang pinakamalapit at pinakaimportanteng yugto ng galaw ni Quiapo ay nasa loob ng susunod na isang araw. At ang Northern Luzon, lalo na ang northeastern section ng mainland Cagayan at ang Babuyan Islands, ang mga lugar na kailangang tutukan ng husto. Pagdating sa lakas nito, si Quiapo ay inaasahang unti-unting lalakas habang nasa ibabaw ng Philippine Sea. Hindi dito nagtatapos ang posibleng paglakas nito. Sa forecast, magpapatuloy pa ang intensification habang tinatahak nito ang extreme northern Luzon at maaari pa itong umabot sa severe tropical storm matapos makalampas sa Babuyan Islands. Gayunman, inaasahan din ang weakening trend kapag nakapag-landfall na ito sa vicinity ng southern mainland China at lalo pang pumasok sa inland areas. Meaning kahit nasa tropical storm na ito kasalukuyang oras ng ulat, hindi dapat maliitin ang system dahil may malinaw na senyales ng pagtaas ng lakas sa mga susunod na mga yugto ng galaw nito. Mahalaga ring idiin na heavy rainfall at severe winds ay pwedeng maranasan kahit sa mga lokalidad na nasa labas ng mismong landfall point at ng forecast confidence cone. Ibig sabihin, hindi lamang ang mga lugar na direktang dadaanan ng sentro ang dapat mag-ingat. Sa malalaking weather systems, ang lawak ng ulan at hangin ay kadalasang mas malawak kaysa sa eksaktong track ng sentro. Kaya kahit ang ilang lugar sa labas ng pinakasentro ng forecast path ay pwede pa ring makaranas ng mapanganib na kondisyon, lalo na kung may kasama pang enhancement ng southwest monsoon.